Okay, welcome po dito sa Sining Pilipinas. Tayo ngayon ay nandito sa UAS Art Gallery at nandito rin yung ating kumbaga kaibigan na Lamppost, Lamppost Coffee. So maraming salamat sa UAS sa Lamppost sa pagpapaliran ng espasyo para sagawa tayo ng kwentuhan. Diba? Kwentuhan lang naman to. Para sa Sining Pilipinas na inyong matutunghayan dito sa Media House Express. Ngayong hapon, makakapanayan natin o makakapwentuhan natin ang batawag dito. Pasimuno, promotor ng Brushworks PH na si Ginoong Arnold Estrella. Si Kuya Arnold, tawagin nila. Ako si Arnold Estrella, visual artist. And ayan, sabi nga pasimuno nga daw ng Brushworks PH. Toy collector din, di ba? Yeah, toy collector. Naging seller din ako ng toys. Baga parang naging bukaw. Ayun. Sir, pwede mo kaming kwentuhan, sir, kung ano yung, kumbaga, ano ang start, kailan ka nag-start sa iyong journey sa mundo ng sini? Karamihan to nag-start ng mga artist, bata pa lang. So, hindi pa ata ako nag-aaral ng elementary, nag-drawing na ako ng Voltage 5. So, na-inspired ako din sa mga super robot na yan eh. So, yun, dire-diretso lang kasi natuwan-tuwa ko ng elementary, drawing ako ng drawing, tapos nanalo ko sa on-the-spot drawing contest ng elementary. Then, pagdating ng high school, pinagkakakitaan ko na rin yan. So, project. Yeah, project. Tapos meron pa yan, may ginagawa ko nun eh. Kasi noong sa comics, noong usong-uso yung mga love story, tapos may mga kanta-kanta, ganun. So, gumagawa ko ng isang artwork na nilalagyan ko ng kanta, mga lyrics. Kasi pa-display sa bahay. Okay. Ito yung nasa illustration board. Naalala ko na. Pinagkakataan ko yun noon. Kaya noon pa lang, high school pa lang ako, kumikita na ako roon sa pamamagitan ng ganun. Pag kami nagpapagawa mga classmate ko, singil ko 150. That time, 150 na yun, medyo okay pa eh. Malaki na yan. Yeah. So, yun. Hanggang sa tumutong ako ng graduate ako ng high school, underage, nakapasok ako sa isang animation film cartoons. So, although medyo bata pa ako doon, kasi gusto ko trabaho kagad, pinilit kong kumuha ng permit kasi underage malaking kumpanya. So, ayun, nakakatuwa kasi mga kasama ko doon, mga veterano na mga artist din, mga graduate yung mga architect, engineer, fine arts. Tapos, sabi sa akin, ang bata mo pa, why not mag-aral ka pa? Marami ka pang matututunan, trabaho, pagka dali lang yan, sabi sa akin. Binuyo ako ng binuyo ng mga yun. So, yun, nag-pitch ako sa work ko, then, nag-enroll ako ng fine arts. Fine arts? Yeah. Anong school, sir? UE. So, Wario. Yeah, pero yun nga, dahil sa medyo, hindi ko alam na ganun pala, mag-gastos pala akong fine arts. So, kada gaba mo, plates, may mga materials kang bibilin. So, at the same time, wala na akong support na kukuha sa parents ko. So, nagpaparal sa akin ng tita ko. Then, yun nga, hindi ko kaya matapos. Nag-stop ako. Then, diretso na ako, nag-work ako as a graphic artist. So, yun, diretso. So, although may work na ako, hindi pa rin ako nag-skip, nagpipaint pa rin ako. Kahit yung pansarili ko lang. Yung passion mo, tsaka yung trabaho mo pareho eh. Gagawa mo pareho eh. Yeah. Basta may art eh. Oo. Basta may word na art, ako andun ako eh. Kaya, musician. Okay. May banda ka rin? Dati, nagbabanta nga ako eh. Tapos, ngayon, sa simbahan, tumutugtog din ako. Tapos, nag-aral pa ako ng martial art. So, may art. Diba? So, nag-black belt ako din sa Shotokan Karate Do style din.
ayun, marami akong ginalawan noon eh. Gumagawa rin ako mga mural noon eh. Isa lang ako gumagawa. Habang nag-work ako, tapos gumagawa rin ako ng ah, nitong mga 2014, float sa mga Okay. sakyan. Gumagawa rin ako nun. Sa mga parada. Yeah. Gumagawa rin ako nun. Ginagamit sa film festival. Yung mga parang gano'n, mga yan. So, marami ang pinagdaanan. Kumbaga sa art na linya, halos lahat ata dinaanan ko. So, nasubukan ko. So, yun. So, sa ngayon, yung medium mo na ginagamit, anong medium mo? Oil, acrylic? Versatile eh. Okay. Kumbaga, kasi yung watercolor, love ko ang watercolor. Okay. Kasi una-una, madali siyang bitbitin. Mm-hmm. So, kahit saan ka pumesto, madali lang gumawa. Linear, no? Oo. Na-inlove ako doon sa gawa nung kapatid ng kaklase ko. Ang galing eh, nanalo siya sa Kulay sa Tubig noong year 1990s pa yun eh. Nakakita ko nung college era ko pa. So, ko ang galing. Watercolor lang yun. So, parang challenge ako. Yun, nagpuso ko na gumamit ako ng medium watercolor. Although na gumagamit na ako ng oil paint, acrylic, oil pastel. Halos lahat ng medium ginagamit Even ko. coffee, di ba? Oo, coffee, yeah. So, para sa akin, basta merong art na form, inaaral ko. So, yun naman. Basta, ano naman eh, depende rin sa mood kung ang subject na nakukuha ko, bagay ito sa oil, o acrylic, or bagay ito sa watercolor. So, ganun. So, nakita ko yung ibang works mo, sir. Marami still life eh. Yeah. Isa sa hinangaan ko yung parang mga kubyertos. Mm-hmm. Kasi kuhang-kuha yung tintab, di ba? Yung gloss ng subject. Mm-hmm. So, ano nagiging inspirasyon mo pagka nagtitintab? Inspirasyon? Una-una, gumagawa ko dahil gusto ko eh. Mm-hmm. Ayokong gawin yung bagay na kumbaga parang walang challenge sa akin. Mm-hmm. Gusto ko yung parang pinahihirapan ko yung sarili ko. So, kahit anong subject yan, basta may nakita akong mahirap gawin to, pinukukunin ko. So, tulad yan, yung sinasabi mong kubyertos, una-una yung inaaral ko kung paano ko palalabasin yung mga kintab, paano ko palalabasin na silver itong mga kutsara, pero ang style ko, iba. Hindi ako gumagamit ng black colors. Kumbaga ang kulay ko, nagmi-mix ako. Mm-hmm. Then, mas more ako nagkakaroon ng violet saka ng bluish, ng gano'n. So, paano ko i-justify yung ganong klaseng artwork na kailangan lumabas siya parang silver. Mm-hmm. Pero hindi ka na magamit ng silver, pero wala kang maginamit na black. Mm-hmm. So, ganun ang thinking ko pag gumagawa ko ng artwork eh. Gusto ko may challenge eh. Para pag natapos ko to, ano yung sarili kang technique? Yeah, oo. Yeah. May ganun nga. Kasi iba-iba eh, may kanya-kanya eh. Ako nakasanayan ko na to siguro, simula pa, ito na yung ginagawa ko. So yeah, may mga tao nga na gusto magpaturo sa akin. Sabi ko, hindi ko pwedeng ituro yung nalalaman ko. Oo, kasi baka may nagturo sa'yo, ganito yung technique, iba yung technique ko, pero yung output pareho, di ba? So, baka magkaroon ng contradiction dun sa maguguluhan. So, pwede lang mag-demo kung pakita ko lang yung style ko, pero yung magtuturo ako, baka yung pinaka-basic. Pinaka-basic lang, foundation lang. Yun. Sir, lahat ng artist meron tayong mga hinangaan o inidolo. O sabihin natin naging influence, di ba? Sa iyong kwento, sino ang naging influence mo o art hero mo? Local ka sa labas? Sa local, kasi doon ako namulat eh. Una-una yung friend ko, yung classmate ko nung college, yung kapatid niya artist. So, ang galing niya sa watercolor. Yung pangalan niya is Ben Sabio. So, dun ako na-influensyan talagang gumamit ng watercolor.
Then, international, mga ano eh, mga impressionism eh. Kaya minsan naghahalo yung kulay ko na realism na may impressionism. So, pinag-mix ko yung style na yun. Parang, yeah, yeah. Kaya nga, ano eh, sinasabi nila, hyperrealism daw ang gawa ko, pero hindi ko siya kiniklaim na hyperrealism. Kasi nga, may kulay akong nahalo na hindi siya pang ano, masasabing hyperrealism. Pero, kasi nga, pag nilapitan mo, parang wala. Pag lumayo ka, doon mo lang marirealize na pa. Ganun. Yung artwork ko, parang realism. Kasi isa sa naalala kong gawa mo, yung Bugambilya. Ganda rin nun. I think na-display din dito sa UAS. Yeah. So, nasubukan mo na sir lahat ng medium ika, di ba? Acrylic oil, watercolor, coffee. Meron ka pa bang ibang art medium na gustong gawin o gustong subukan? Oo. As of now, patuloy pa rin ako nag-explore. Pero, syempre, ni-enjoy ko muna kung ano yung meron akong style. Andun muna ako. Kung ano yung subject na gusto kong gawin, andun muna ako. Pero, in the future, siguro meron akong gagawin. Yun nga, sabi nga sa akin, bakit hindi kita nakita gumawa ng pop art or something na medyo modern yung artwork. Sabi ko, nag-enjoy pa ako dito eh. So, madali na mag-shift dun eh. Sabi ko ganun. Basta, dito muna ako. Siguro, in the future, makikita na yung ganong klaseng ibang style or ibang technique naman. Kasi sa assemblage, nagkakasama na rin tayo. Yeah, oo. Yeah. Sa assemblage kasi medyo yung artwork ko, andin yung source ng bahay eh. Mga laruan ko eh. Kabit-kabit ko lang eh. Yan. Yung mga dami kong scrap eh. Kasi nagko-custom din ako ng mga laruan eh. So yun. Sir, tanong ko lang, ano ang art para sa'yo? Para sa akin, art, buhay eh. Para sa akin kasi buhay ko na yun eh. Lahat ng ginagawa ko may art eh. O baga ganun eh. Yun nga, dahil nga isa na ako maggawi, lahat na nakikita ko may form ng art. Kaya, yun, art is life. Paano ba? Basta, yun. Kaya lang ang hilig ko sa art eh. Kaya lahat ng form, meron akong ginagalawan na art, music, pati may konti sa literatures. Oo, yung mga tula, di ba? Yeah. Actually, nung nagko-compose pa nga ako ng mga kanta nun eh. Yung nagbaband kami. Tapos, yun nga, yung pati sa graphic, kung mapunta ako sa computer, mga digital, gumagawa rin ako. So, how many years ako naging graphic artist. So, baga, lahat ng galawang ko mayroong art. Ayun. Kahit sa toys eh. Oh, yeah. Andun pa rin, may art pa rin dun. So, yun. Pag nagpo-customize ka. Yeah, oo. Hindi, saka paano mo yan eh. Paano mo ginagawa yung toys? Marirealize mo, wow, ang galing ng engineer nito eh. Diba? Ang galing ng pagkakagawa. So, doon pa lang, nakaka-form siya ng art, na-inspired ka. So, yun. Basta lahat ng bagay na nakikita ko na nakapagbigay na inspired, na nagbibigay ng buhay sa akin. Yun. Pag-usapan natin, sir, yung toy collection o yung hilig mo sa laro. Kailan nag-start? College ako, may hilig ako sa comics talaga. Meron akong Kenkoy Comics 1959, 1960s. May tinatabi ako noon. 1972. Then, mga hilig ko noon, may konting complete mga local comics din. May hilig ako sa mga DC Marvel comics. Mga illustration eh. May hilig din ako sa illustration. So, nag-illustrate din ako. So, 1998, nakita ko, nakapanood ko na isang animation ng Gundam. So, nakita ko may mga laruan na model kit. So, bila ko yun. May ilang peraso, pero nag-start talaga ako mag-toys year 2000. So, nakita ko yung ka-office mate ko, may binibili siya mga action figure, mga ganun. Sinama ako sa Green Hills. Ayun, nag-start na rin.
lakas ng buyo lakas mambudol. So, ayun, pagka meron siya, meron din ako. Hindi, yung classmate, office-mate ko. So, ayun. Start doon, parang ano, nung dinidisplay ko, parang okay parang May enjoyment. yeah, may enjoyment, saka stress reliever ko na siya. Parang ano, pag ting umaga, pag nagkakape ko, minsan nakatingin ako doon. Tapos sabi ko, parang ang lungkot naman nito, walang kasama. Mag-iisa. So, nalagyan ko. Parang lungkot naman to, ha? Hindi ko siya namalayan. Talagang, yung buong bahay ko, puro laruan na. So, yun ang, naging start noon. Then, after nun, nag-business na rin ako about sa toys. Sabi ko, ano magandang business? Kasi nag-online selling na ako habang nag-work ako eh. Kasi computer graphic artist ako. So alam sa computer, nag-assemble ang computer, tapos binibenta ko noon. Tapos mga parts. Tapos sabi ko parang medyo alanganin ako noon. Then, gisip ako ng business. Tingin ako sa paligid ko, nakita ko mga toys ko. Ayun, naging toy seller na rin ako since 2006. Nag-online selling ako ng toys, ang buy and sell. Tapos hanggang sa naging exhibitor na ako ng Toycon. Ayun, hanggang mula 2009 to hanggang 2016. Ayan. Medyo masilimuot yung magastos. Parang kasi minsan sabi siya, parang ang tanda-tanda mo na ang gilig mo pa sa laro. Ano masasabi mo? Hindi siya basta laruan eh. It's a collectible eh. May value. Ang anak mo bibili mo ng tig 5,000 na laruan, di ba? Hindi. Hindi. Una kasi ano eh. Hindi mo siya nalalaro ng bata kaya hindi ka nagkaroon ng bata, di ba? So, basta yun eh. Ang hirap i-explain ko ano yung feelings pag nagkaroon ka ng isang bagay na gustong-gusto mo yun bilang mo nakuha. So, basta ako nag-enjoy ako. So, sabi ko, wala akong pakay ko. Sabihin nila. Komento nila yun. Pera ko to eh. Oh, yes. Diba? Saka sarili mong kasiyahan yun. Yeah. Basta ako, nag-enjoy ako. Nagbibigay inspiration sa akin to. Doon ako. Hanggat di ako nakakapanakit ng kapwa ko, nakakapanloko ng kapwa. Gano'n. Yun lang ako, ganun lang. Kaya naman natin napag-uusapan kasi yung sektor o industriya ng toy collection, lumalawak na yun. I mean, tanggap na siya, marami nang gumagawa, marami nang nagko-collect, marami nang nag-trade or whatever. Nagko-customize pa nga yun, diba? Yeah. Diba? So, tama ka, meron ding art diba? Sa paggawa ng laruan. At lahat naman tayo naging bata. Di ba? Hanggang ngayon, meron pa rin child within us. Diba? So, dapat talaga yung laruan nakakapagpa-kalma ng utang. Di ba? Yeah, oo. Parang, sabi nila, di ka tatanda eh. Kasi, mananatiling bata yung kaisipan. Diba? Kumbaga parang, iba eh. Basta iba yung nadudulot niya. No? Iba yung naging effect sa akin. Naging masaya ako. Yun. Parang arts din, no? Yung pagtinignan mo, ang kalmante, di ba? Nagiging payapa ka. Nare-relax ka. Yeah, di ba? Parang, lalo na kung ang nature yung ginagawa mo, pag naka-display sa bahay, medyo magulo utak mo, tingin ka na sa gawa mo pag nature. Parang, naiisip mo na andun ka sa lugar na yun. Nakakatulong eh. Yung iba nagko-collect ng sapatos, Kanya-kanyang trip eh. ng luxury cars, di ba? Luxury cars. Dansa ka yun. Di ba? So yung laruan, ganun din. Yeah. Saka yung binibili ko naman mga toys, may mga value naman. So, pagdating ng panay, iba naman yung presyo niya. Okay. So, may business side din. Yeah. Kumbaga, mawala man ako sa mundong ito, may pamamana ako sa anak ko, pwede niyang gawing pera. So basically, investment din siya. Yeah. Parang visual arts din, parang business din, di ba? Parang sculpture din. Depende sa collection mo ha.
May ibang collection kasi mga toys parang ano lang, hindi masyadong tumatakbo yung value niya. Tumataas pero syempre. Yung kakilala ko, dating cameraman ng ABS-CBN, si Arlan, ang kinokolek niya, yung pakete ng mga sitsurya. Kahit mga galing na sa lupa, yung mga nahuhukay, yung mga lupa, kinokolek niya, naka-album, ang dami. Nice yun, kanya yung trip no? Ganun yun Well, kung saan ka masaya hanggat wala kang sa Argabyado, di ba? Walang pakialaman. Huwag ka lang malalaki. Una-una, di ba, huwag may kukumpare yung sarili mo sa ibang tao. Magkaiba kayo iba yung pinanggagalingan yan, iba yung pinagdadaanan yan. Di ba? Iba ugali niya, iba nature niya. Iba yung lifestyle niya. Iba yung status niya sa buhay. Going back, sa arts, ano ang nagdadrive sa'yo para gumawa ng well, expression lang Na-express ko lang yung sarili ko. Kung gagawa ko para lang kumita, hindi sapat Kumbaga, magbi-business na lang ako kung gusto ko lang kumita. Pero kasi, ang art kasi sa akin, ina yung buhay ko. Kumbaga, gagawa ko kasi gusto ko. Okay. Gusto ko lang ilabas yung nararamdaman ko. Gagawa ko, hindi dahil gusto ko magpa-impress. Gagawa ko para magbigay inspiration naman. Ganun. Kaya karamihan ng magawa ko minsan, nature. Gusto ko i-show yung kabutihan ng Diyos sa tao na sa pamamagitan ng nature na to, ma-realize natin na ganun pala kabutihan Diyos sa atin. Magagandang bulaklak, Yeah. umaawi, things like that. Yeah. Mga tahimik na puno. Di ba? Kumbaga, mapapakalma ka, parang gano'n. Dapat gano'n So, that goes, actually, nasagot mo isa kong question. Ano yung mas mahalaga sa pagpipinta mo? Makapag-express o makapag-impress? Ayun nga siyempre, bukas na lang kasi yung kumita tayo Magagawa ka tayo ng paintings. So, mas more ako, nag-express ako. Sir, kanina nabanggit mo na hindi sapat kung artwork o pagpipinta lang ang magiging kabuhay. Pwede pakipaliwan? Kasi hindi naman lahat ng tao bibili ng paintings. Diba? So, sa panahon ngayon, napakarami nating artist. So, ang dami mukha kompetensya. Kumbaga, 10 kayong artist, isa lang yung collector. So, kung ganun nga, kaya sinabi kong hindi sapat, minsan, bibenta ka ngayon, after a month, doon ka pa ulit makabenta. Diba? So, paano na yun? Paano ka mabubuhay? Ang materialist natin, mahal. Magkano yung mga paints natin, canvas o papel, diba? So, yun. Kaya, ang ginagawa ko, sabi paano, may other side akong pinagkakitaan para masustain ko naman yung pangangailangan namin sa bahay, sa family ko. Then, same time, paano na nakabili rin ang materials ko. Yun. So, papasok dito sa rin tanong ko dati. Dapat ba na may day job ang isang artist or dapat ba na mag-full-time job? Ano nga depende sa situation natin. No? Kung ang kasama mo sa bahay may pinagkakitaan, kung mag-uusap kayo para makakuha ng support, so pwede ka mag full time. Pero kung ikaw lang ang nag-work, tapos may family ka, tapos ganito palagi ang kita mo, talon-talon, di ba? So mahirap. Ang hirap mo nga mahirap unpredictable yung kita mo So hindi mo siya masasabi na kailangan mo mag full time So
kailangan mo kumita. So, gagawa ka ng paraan para makapagtrabaho. Pero ang suggest ko lang, huwag natin iiwanan. So, ah, una-una kung gano'n mo siya pinahalagahan ng pagiging artist mo. So, huwag mo bibitaw ang pagpipinta, ang pagiging artist mo. Okay lang kumuha ka ng ibang trabaho. So, yun, huwag natin bibitawan. Tuloy pa rin. Yun Kasi lang. ang pagpipita, pag-ulit, skill eh. Hmm. So pag hindi mo na-practice, kakalawangin ka. Ay, hindi ko rin masabi siguro. So, depende yan sa pananaw ng tao eh. Ako, nung nag-start ako, hindi man ako gano'n gumagamit ng medyo ng oil paint. So, minsan, 10 years ata ako hindi gumagamit ng oil paint o acrylic. Puro watercolor ako. Pero, andun pa rin naman eh. So, Bihira yung gano'n. depende nga sa tao, depende. Pero tama yung punto mo, balikan natin yung punto mo kanina. Dapat tuloy-tuloy ka pa rin. Diba? Kasi, Kahit mag-focus ka sa day job mo, o sa corporate job, o kung anong hassle and racket na meron ka, tuloy mo pa rin yung pagkikita every now and then para hindi ka... Kasi sabihin natin, ando ka na sa high-tech eh. Gumawa ka na, nag-exhibit ka na, kahit pa paano, may pangalan ka na, tapos bilang iiwanan mo, dahil hindi ka kumikita, kailangan magtrabaho, sayang. Sayang yung pinaghihirapan. Kasi na-establish mo yung sarili mo eh. Oo. Hindi isang hirap. Kaya sabi mo nga, dami natin. Tapos babalik ka na naman ulit. Diba? So, ganun lang, dire-diretso lang tayo. Kahit na although na medyo maraming pagsubok, basta ano lang, tuloy-tuloy lang. Sir, halimbawa, alam ko ikaw ay may grupo. Ano yung pangalan ng grupo na to? Saka pakikwento ang kami. This group is Brushworks PH. Ginawa namin to ng year 2022. Tapos ang first exhibit namin is August. Month of August yung tinawag namin na buwan siya ng wika. So, yung larawang kulay letra, ay ang unang-una namin exhibit. Sa mall namin ginawa sa Lucky Chinatown. Then, yun. Nakakatuwa kasi nag-start kami ni Beng. Guusap lang kasi si Beng, si Ramon, si Banji, magkakala kami yan 2018, hanggang 20, yun, nakita kami sa mga exhibit, magkakilala, bumuo kami ng grupo, na pangalan is, Makatha, Filipino Artist Group. Kasi mahilig kami mga magtutula-tula, habang gumagal ng page, nag-uusap kami, patula. So, nung ginawa ko yung Brushworks, sabi ni Beng, why na magpa-exhibit ka? So, nag-isip ako, buwan ng wika, bitula. Ayun. Yun ang unang yugto ng larawang kulay letra. Ngayon, na sa Adams na naka-exhibit ngayon, yung ikalawang yugto ng larawang kulay letra. Then nga, bakit namin binuo yung Brushwork? Kasi, una-una, gusto namin magbigay ng exhibit sa mga artist, lalo na mga upcoming artists. No? Sa pamamagitan nito, kung paano makatulong kami. Pagka nag-exhibit, nag-opening, minsan nagpaparakol ako ng mga art materials, minsan nagpaparakol ako ng mga artwork, magawa ko minsan, gano'n. Minsan nag-raffle kami, exchange kami ng artwork, gano'n. Ayun, basta yung gusto lang namin, makapagbigay ng isang show sa mga artist, lalo na yung mga kasi na-experience ko yan eh. Parang ilang taon ako parang hindi na nakakasali ng exhibit, parang hirap pumasok. So, yun. Sa mga dahilan yun, kung bakit nabuo ang Brushworks. Okay, sir. Sir, kasi itong nakarang linggo, nagpunta kami ng Mount Rizal sa Blaco Family Garden. Napanong ako tungkol sa AI. Ano ba yung epekto ng AI o Artificial Intelligence o bagong teknolohiya sa mga artist?
So, ikaw ang tatanungin ko ngayon, ipapasa ko sa iyo yung tanong. Anong sa tingin mo ang epekto ng AI sa mga artist sa makabagong panahon? Well, ang AI, ano eh, hindi natin mapipigilan yan eh. Kasi, papunta talaga tayo sa mga digital, ano eh, world eh, no? So, yun nga lang, ang masakit lang doon, ang ibang artist kasi parang dinadaya na eh. No? So, hindi na sila yung, ah, alam mo yung traditional na ginagawa natin na pag gumagawa ng paintings is gumagawa mo na lang ng studies. Eh ngayon, isang click mo lang, lalabas na yan. Diba? So, kung gagamitin mo siya sa mga bagay na, halimbawa, lalo na sa mga artist, hindi namang marunong sa mga anatomies, mga ganun. Yun, ah, masasabi pang okay. Pero yung, alam mo yung artista na nag-aral ka ng fine arts, talagang yun ang buhay mo, ang artist, tapos bigla ang gagamit ng AI para lang mapabilis yung trabaho mo. Hmm, hmm, ewan ko lang. Ang hirap eh, kasi una-una talaga, ano eh, ah, papunta tayo rin eh. So, Hindi natin makakasa. oo eh, kaya para ano lang, siguro i-accept na lang natin na andun na tayo. So, kung ikaw ay traditional artist ka, go. Gawin mo yung nararapat na akala mo ay makakabuti sa'yo o tama para sa'yo. So, hayaan na lang natin yung mga taong gumagamit ng AI. No? Uh, irespeto na lang natin. Magrespeto na tayo sa isa't isa. So, hindi ako makapagsabi ng ano eh, ng kung anong tama eh. Kasi baka mali naman sa iba. Diba? So, ganun na lang tayo. Uh, gamitin na natin ang AI sa tamang proseso na lang. Diba? Tamang gamit. Na hindi natin na ginagamit sa pandaraya. So, yun. Sir, tayo ngayon ay nasa loob ng UAS natin. Ang tatanong ko sa iyo, gaano kahalaga ang gallery para sa mga artist? Actually, napakahalaga ang gallery. Lalo na nung hindi pa ang kaputukan ng social media doon. Gallery ang takbuhan ng mga artist eh. So, ngayon, although may mga social media para i-post mo yung mga gawa mo, pero iba pa rin yung nasa gallery ang trabaho mo. Iba pa rin yung may dating eh. Kumbaga parang mas nagkakaroon siya ng value. Diba? Kasi ibang collector, hindi naman sa online bumibili yan eh. Mas nakikita, gusto nila yung nakikita nila yung artwork. Kasi merong iba, may na-encounter nga ako na collector, sabi niya, ang ganda-ganda nun sa online, sa picture. Pero nung pagdating sa akin, iba ang output, iba yung dating. So, yun. So, ang gallery talaga, nakakatulong talaga sa artist. Unang-una sa mga collector talaga. Siyempre, yun nga, gusto ng mga collector na mas nakikita na yung face-to-face yung artwork. Doon mo nalaman kung peke ba yung trabaho niya, di ba? O talagang kinamay. Then, syempre, yung artist, iba yung dating yun eh. Nag-exhibit na ako sa ganitong gallery. Iba yung feelings ng artist. May prestige. Oo, may ganun eh. Yeah. Yun nga eh, yun nga nagkakaroon ng value ang trabaho mo pag na-exhibit siya sa mga gallery. Kasi di ba, sa panahon ngayon ng social media, napakadali ng mag-promote ng sarili. Gawa ka lang ng Facebook page, gawa ka ng TikTok, or whatever. Kaya mo lang i-showcase yung works mo.
visual arts Yeah. or kanta or whatever. Diba? Pero yun nga, kailangan pa rin siguro na talaga yung physical gallery. Oo. Kailangan talaga yun. Yeah, sabi ko kanina, iba yung nakikita mo eh. Iba yung parang nafe-feel mo yung artwork eh. Kaysa doon sa nakikita mo lang sa cellphone mo, sa computer. Kasi iba yung ano yan eh. Yung, Saka, minsan edited na rin yung photo bago yung yeah, na-enhance na, di ba? Kaya nga, yung sabi ko kanina, tingkad na yung kulay. di ba? So, pagdating sa collector eh, nadidismaya, di ba? So, ikaw pa rin yun. So, yung pa rin yung ano yun, feedback nun. Yun. How about sir, anong opinion mo sa mga gatekeeper sa arts? Yung bang binabantayan pati yung kulay mo, yung video mo, yung style mo, tapos pag di nila gusto, hindi yan art, hindi ka artist. Ah, sabi ko nga eh, wag natin ikumpara yung sarili natin sa iba. So, as an artist, ako, hayaan ko lang. Wala akong pakialam. Kasi una-una, expression ko to eh. Di ba? Ito yung gusto kong gawin. Hanggat, for me kahit paano, syempre, alam ko naman yung foundation ng art, di ba? So, kung para sa kanila, hindi maganda, kung lang, ayoko magpa-stress. Kasi una-una, syempre, ako pa rin magdadala nito yung ginagawa ko, di ba? Ako pa rin yun eh. So, kumbaga parang mga Grace Glover yan eh. So, paano mo, nasa iyo pa rin yun eh. Yung feedback nun eh. O paano ka mag-react, di ba? So, hayaan mo lang natin yun. Paano may handle? Oo, di ba? Kung magpapadala ka doon sa sinasabi nila noon, kung give up mo na yung pagiging artist mo, sa'yo. Di ba? Hayaan lang ako, sa akin, hayaan ko lang. Yan lang. Bilang artist, paano ka nag-depression ng work? May formula. Noon tanong-tanong din na eh. Yun ang masakit ano eh. Ang mahirap na, baga, nung nag-start ako, diyan ako hirap na hirap na magpresyo. So, may nag-advise sa akin na mag-start ako ng ganitong presyo, compute ko per square inch para para standard ko na para hindi ka na yung para hindi ka na yung nag-iisip na dapat ganito presyo, ganun. Ay, minsan, nahihirapan ka eh. So, minsan, di ko alam, talo na pala ako. Kasi parang sobrang mahal pala yung ginawa ko. So, at least doon, per square inch yung ginagawa ko, then, pagka medyo nalalakihan pa, so, nagbibigay ako ng percent ng discount. Minsan, tatanggol ako ng 35% discount, ganun. Hanggang ilang porsyento ang kaya mong ibigay na discount? Yun, 35. Kahit anong size to. Yeah. Anong size na ba pinakamalaki mo nagawa? 3 by 4 feet. Ano to? Watercolor? Acrylic. Pero alam ko, nagpipinta ka rin gamit ng coffee. Kasi may isa akong pyesa galing sa iyo na coffee, di ba? Yeah. Yeah, Pwede mo kami kwentuhan tungkol sa coffee painting. ang coffee kasi noon alam ko siya noon, meron akong friend noon, 1990, something mga 98, 97, na gumagawa siya ng cake, tapos gumawa siya ng portrait, ang ginamit niya, coffee. So, noon pa, alam ko na ginagamit ng medium ng coffee. Then, sa Facebook, kung pumunta ko sa Facebook, nakikita ko na may mga artist na gumagamit ng coffee, so hindi ko siya pinapansin. So, although alam ko na noon, late na ako gumamit eh. Siguro last year lang ata ako nag-start gumamit ng coffee.
sabi sa akin, "Subukan mong gumamit ng coffee, meron tagang silip," gano'n. "O sige." So, nag-try ako. So, para sa'kin madali lang kasi watercolorist. So, yung paano ko siya paano ako gumamit ng watercolor, parang gano'n lang yung application ko. Kaiba lang medyo malagkit nga lang 'tong kape, Ah, yun. So, ayun, okey lang. So, mga subject ko nun halos, figure and hindi puwede bulaklak, eh, parang 'di maganda kasi tingnan, eh. Setya kasi ang kulay eh. Oo. Brown. So, mas maganda siguro mga figure, gano'n. Or parang mga old na subject, mga gano'n. Cityscape, mga lumang bahay. Puwede, tsaka yung mga still life, 'yan. Anything na babagay sa sepia or black and white na Mm. photo, di ba? Yun. Kasi basically yung kulay niya, sepia talaga eh. Oo. Di ba? Pero maganda yun, gamitin sa portrait. Portrait, oh. Yeah. Magaling. Magandang gamitin. Yun, yung madalas kong gawin sa coffee ngayon. So, mga nakaraan, ginagawa ko si Apo Wang Od. Yun. So, palagi sold out Yung eh. nasa cheese lang, di ba? Yeah, oh. Yeah, may mga ginawa akong portrait, di ba? Nakita si Superman, yung gano'n. Sila Bruce Lee. Yung Superman ginawa ko sa Gateway, di ba? Oo. Yung last year. Yeah. Habang nagbabantay tayo nung civil. Naalala ko. Yeah, yung last coffee expo last year, ginawa ko naman si Superman din na kay Angelo. Sir, anong tingin mo dun sa mga artist na sobrang baba ng presyo ng works na halos sa pamigay na? Ah, yun nga eh. Nakakalungkot kasi minsan nadadala yung ibang artist. So, sila yung gusto nung gawin, yun lang, makikilala sila ng ganun. Kumbaga, nakakalungkot kasi parang, kasi, parang halos pamigay na yung presyo. Parang sinabi mo ang buhay mo, pamigay na eh. Kasi, pag gumawa ka ng artwork, ikaw yun eh. Yung buhay mo yung binibigay mo eh. So, yung kayo, yun ang value mo. Parang ganun. So, parang hindi siya gaano napapahalagaan yung, yung artwork mo. Para sa akin Kasi ikaw yun eh. Di ba? So, inuunawa ko lang. Siguro dahil kailangan nila ng pera. Kailangan nila ng budget. Oo, mabilisan. Pero, yun nga, medyo nagkakaroon ng epekto sa industry. Yeah. Kasi dahil siyempre, may ibang customer, sabihin, ba't si ganito, mura, ikaw ganito. Yeah. So, nagkakaroon ng comparison. Nagkakaroon ng domino effect. So, nakakalungkot. How about sir yun? Pamilyar ka sa piso bill. Yeah. So, anong take mo rito? Yun nga eh. Yun nga eh. Ang sabi ko, parang yung value, di ba? Na, na ibang grupo, pinipilit itaas ang value ng artist. Pero sa pamamagitan, parang bumababa eh. Yeah. Parang, ako, gagawa ako, in-express ko yung sarili ko, inaral ko itong ginagawa ko, mas magiging 300 pesos lang yung binenta ko ito. Dahil din lang yung halos bidder. Oo, di ba? So parang, medyo masakit. Yun. Kasi recently, may nakita rin ako sa mga nagpipiso dito na may nanalo ng bidder for 1. So, dapat ganyan yung artwork. Ang problema, yung artist, pinabid ulit. So, sabi nila, bakit mo pinapabid ulit? May nanalo na. Ang sagot ng artist, hindi kasi na-meet yung gusto niyang presyo. Yun nga, hindi siya satisfied. So, ibig sabihin, bakit ka pa nagpabid? May presyo ka lang pa ng target. Yeah. Yun lang. Medyo may foul dun. Diba? Tingin mo ba kailangan natin ng marketing literacy? Pag-aralan natin kung paano pag-market ang ating trabaho. Mas maganda.
Para at least mamulat yung hindi marunong na sa ganitong kalakaran, 'di ba? Ah, Hindi basta-basta papasok ka sa ganitong bagay tapos ito lang alam mo, pero hindi mo alam yung mga kasama mo nadadala. Yun yung tamang ethics siguro. Yun Hmm. yung kumbaga yung ano ba tawag dito? Palabra din, no? Mhm. Kasi nagpabid ka tapos nung may nanalo, hindi mo gusto yung presyo, ayaw mong ibigay. Diba? Parang mali naman talaga. Hindi. Hindi maganda. Oo. Pangalan mo yun eh. Pangalan mo, madadala mo din. Oo nga, nakita ko lang sa... Sir, ito yung part ng programa na tinatawag kong WOW, Words of Wisdom. Mhm. Hihingan lang kita ng payo na gusto mong iwan sa ating mga manonood, lalo na sa mga kapwa-artist. Go ahead, sir. Bilang artist, unang-una, ah, huwag kang gagawa ng artwork na sa feed na nasa isip mo yung pambenta, no? Dapat ah, kasi kaya ka gumagawa ng artwork, unang-una kasi gusto mo, no? Yung way na expression mo. Kasi kung lagi mong iniisip na gagawa ka nito kasi gusto mong mabenta 'to, tapos paano 'pag di naman nabenta? Nangyayari nafu-frustrate ka, 'di ba? So dapat, kaya ka gumagawa dahil love mo yung art, gusto mo itong ginagawa mo, nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, yun ang una-una. Then, pangalawa, habang, ah, lumalakad ka rito sa industry ng art, unang-una, siyempre dapat ayusin mo yung sarili mo, yung attitude natin, 'no? Huwag mong isipin na gusto mong maging sikat na artist, 'no? Mahirap yun, eh. Ah, puwedeng mangyari, maraming paraan para sumikat ka, pero yung feedback mo baka mamaya iba yung naging way, 'no? Sumikat ka kasi ganito attitude mo, 'di ba? Sumikat ka kasi ang yabang mong isang artist, ganito, gano'n. So, Feeling rockstar. parang gano'n, 'di ba? So, mas maganda para sa'kin, bilang isang artist, habang, lumalakad ako sa aking nilalakaran 'tong bilang artist, ah, ang lagi ko nasa isip maging isang valuable artist, isang valuable person, 'no? Kasi kahit saan ka pumunta, may respect ka, eh, may galang sa'yo, 'di ba? Although hindi ka magaling, pero yung pakikisama mo, 'di ba? Yung pagiging isang tao mo, alisin natin pagiging isang artist na lang. Pagiging isang tao mo, pakikisalamuha mo sa kapwa mo, dun nila tinitingnan, eh. So, andun yung respeto mo. Mawala ka man sa mundong ito, yun nga tulad ng sinabi natin kanina, kwentuhan natin. Naging kwento ka, kwento na nga lang naging pangit pa, 'di ba? So, kung maging kwento ka, gandahan mo na yung kwento mo, 'di ba? So yun nga, yung legacy na iiwan mo, gandahan mo na. Ayun. Baka meron kang gustong pasalamatan or i-promote ng mga social media page. Yeah, una-una, ah, ang tabayanan nila lagi yung Brushworks PH na may mga ginagawa kami ng mga exhibit. Ah, gu- May ongoing ang brush up. yeah, meron kami ongoing Brushworks exhibit sa Adamson University Art Gallery, yung Larawang Kulay Letra, Ikalawang Yugto, at meron kami sa Valenzuela, yung Bryology, ah, isang coffee shop. Then, may upcoming kami this, ah, November, ah, sa TRC, sa may Intramuros, three-man show, ah, kasama ko si Nelsie and si Prof. Weng. Then, Si yun. Nancy na nasa loob. Yeah. Kachat ko kanina. Yeah, yeah. Tapos, yun, may mga naiisip pa kaming gagawin about sa Brushworks exhibit kasi hindi lang basta exhibit ang ginagawa namin. So, nagbibigay kami ng team para at least paano yung artist nakakapaglaro ng isip, di ba?
paano nila gagawin i-execute yung mga bagay na binibigay namin team. Then, yun nga, sundan, tabianan po nila na follow nila yung brushworks. Then, yun. Kaya ko din kasi Inisip ko rin kung ano pa yung ano eh. Yun, maraming salamat din sa mga taong tumutulong sa brushworks. Mga masters, sila Sir Romy Gutierrez, Sir Popoy Cusi, Sir Fernando Sena, yun, mga naging guest namin. And sa mga core group ng brushworks. Yun. Sino tong producer? Si Beng, si Nis, si Clarice, si M, ano yun, si Nelsie, yan, si Eric, and si ba nga hindi ko ba nabanggit ako magtapo eh. Habol na sa Si Jamie, yeah. Jamie. Habol na sa comments pag may nalimutan. Nga eh. Sila yung mga, nagmi-meeting kami pag may mga medyo ano yung gagawin sa exhibit. So, nagbe-brainstorming kami sa paano. Ayun. Tapos, ayun, yun lang. Si Sam, ang partner ko pa si Sam Chua. Isang toy collector din. Toy collector. Partner ko din sa ATC. Gym body ko yun. Yeah. Anyway, sir, maraming salamat. Thank you.